Ayan o, Quezon Protected Landscape. Oh my God, first time po ni JB mo dito. Ang taas. Atimonan na. Ayan, welcome to Atimonan, Quezon. Napakaganda niyang gamitin. Kahit straight 2 hours kayo mag-ride, kayo ang susuko. Bye bye Gateway. Uy, may nagbe-break pa dun. Woo, sarap mag-ride. Woo, ganda ng daan dito papuntang Tayabas, grabe. So yun guys, tapos na kami dito sa bahay ni Dr. Jose Rizal. At napakaganda pala dito guys, napakaganda ng bahay niya. So yan, diretso na kami sa sa aming uuwian, sa aming hometown. Ayan yung bahay niya, oh, ang ganda. So andito na kami guys, nakatawid na kami dito sa may Manila S Road. At base dito kay Google Maps ay makakarating kami ng aming paroroonan ay 6 hours and 49 minutes. So kulang-kulang mga 7 hours. Pero estimate ko guys ay mga 9 hours tong magiging biyahe namin. Kaya siguro madaling araw na kami dadating, o kaya umaga na, no. Saka ayaw kong bumanat-banat ngayon kasi gusto ko chill ride na lang muna para safe kaming makauwi. Saka para tipid rin sa gas. Mamaya hihinto-hinto na lang siguro kami pag kami ay napapagod or nagugutom. Guys, update. Nandito na tayo sa bayan ng Victoria, Laguna. So tuloy-tuloy lang yung biyahe namin. 3:30 na ng hapon. At kakanan na kami dito, Victoria, Laguna. Dito guys sa bayan ng Victoria, Laguna, ayan o, mayroong bundok na napakaganda din. Medyo kalbo na nga lang yung tuktok. Di ko alam kung anong bundok yan. Yan ba yung Maria Makiling guys na bundok? Tama nyo na lang ako kasi hindi ko alam At ito daw yung provincial road. So provincial road tong dinadaan natin guys. Maraming kabahayan sa gilid. Guys, napadpad kami dito sa kalsadang hindi namin dinaanan nung papunta. Hindi ko alam kung anong lugar to. Basta sa may Victoria siya Nag-U-turn kami sa may Victoria, tapos dito kami dinala. Pero ang ganda ng daanan niya, may mga kurbang magaganda. Ayan, puro kurba yung nakikita ko sa sa Google Maps. Nga lang may mga paahon na sobra. Guys, based on kay Google Maps ay ang lugar na ito pala ay Avenida Rizal tsaka Nagcarlan. Ayun, nakalagay na kasi dito Kanina kasi guys wala akong idea kung anong lugar na to, So guys, nilabas kami dito sa bahay ng Nagcarlan nung kaninang kalsada na binabagtas natin. So dito tayo sa town proper ng Nagcarlan. Laguna pa ba to? Yeah, I think Laguna pa to. Nagcarlan, Laguna. Grabe dito guys sa Nagcarlan. Napakatatarik pala ng mga dito. Ahonin, tapos mga kurba. Napalaban si sniper.
So yan, parang Kabayanan uli ito. Anong bayan na ba to? Liliw, Laguna na guys. Magkatabi lang pala yung Nagkarlan saka Liliw. Liliw nga Barangay Pag-asa, Liliw, Laguna. So yan, pakalipas namin ng Liliw guys ay nandito na kami sa Mahayhay Road. At meron pa kaming 5 hours and 41 minutes na travel time. Base yan dito kay Google. Average yan guys Asahan nyo na pag si Google na nag-estimate. Average yan. Arko na ng Mahayhay, Majayjay, Laguna. Tibay rin ni sniper sa sa mga ahon. Ayun guys, may nadaanan na kaming mga market. Ang bilis pala ng daan dito, kaya pala dito kami pinadaan. Wala nang masyadong traffic. Doon kasi sa may San Pablo guys ay grabe rin ang traffic. So nararamdaman ni Google ang ating paghihirap sa mga malulubhang traffic. Malapit na kami sa Quezon. Guys, nandito na kami sa daan mula Mahayhay papuntang Lukban. At napakaganda tingnan nyo. Forest na forest ang madadatnan ninyo dito. Ang madadaanan nyo Dilitiwan Falls. Ayan, ay resort pala, sorry. May Dilitiwan resort dito guys. Ganda Tsaka tinan mo, ang aga pa, alas 4 pa lang, pero parang alas 6 na ng hapon dito. Kasi nga kagubatan siya. Nga lang pagkagabi siguro nakakatakot dumaan dito kasi wala mga street light sobrang dilim yan. Ayun tingnan nyo. Kagubatan ang datingan tingnan nyo guys, grabe, sobrang tarik. Sana kayanin naman ito ni sniper. Ayun, may mga kasabay kami. Ayun, mga scooter pa ngayon nasa unahan namin Gapang. Nakasigunda tayo Go sniper, kaya mo yan. Di ko lang alam guys kung idadaan kami nito ni Google Maps sa sa Bitukang Manok, sa Old Zigzag Road. Siguro gabi na kami dadaan dun. Anong oras na ngayon magpo 4:30 na. Guys, dito na tayo sa daan papuntang town proper ng Tayabas. Ang ganda pala ng daan dito Ang linis, saka ang payapa. Wala halos mga kabahayan. Ayan ganda pa ng view overlooking. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Woo! Sarap mag-ride. Tayabas na tayo, Tayabas. So straight lang daw tayo based on Google Maps. Magpipesta na rin dito. May mga rides na. Woo! Ganda! Ganda ng daan dito papuntang Tayabas. Grabe! Mag-i-enjoy talaga kayo guys. Ayan tignan nyo. Ganda ng kapaligiran.
Siyempre, yung mga kalsada nila napakaganda rin, oh. Makinis na espalto. I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Ano? Oo, diba? Ganyan yung bubumansan nyo dito. This really happened here. I can't be too sure, but one day I'll be yours again. One day I'll be So, update guys. Update. Time check. Mag-alas 5 na ng hapon, 4:56. Patuloy kaming dinadaan ni Google Maps dito sa mga bypass road. Sa ngayon, nasa Tayabas Pagbilao na kami. Tayabas Pagbilao Road. At napakaganda ng mga dinadaanan namin. Puro mga ganito, oh. Mga makikinis na asfalto. Kaya medyo nakakahataw-hataw ako ngayon. Nakakahataw-hataw kami ni Sniper. Just check, 2 bar pa yung ating gasolina. Pero pag may nadaanan tayo, siguro papapul tank na tayo, para hindi na natin problemahin mamaya. Ayun, may nakita akong tamang-tama. Gasolinahan. Pero maya-maya tayo kasi i-cool down natin tong bawal patayin tong bawal patayin tong makina kasi ilang oras tayong bumiyahe. Halos 1.5 oras yata yun. Ayan, i-cool down natin ng mga 5 minutes. 4:58. Dapat papatayin natin siya ay mga 5:03, ganyan. Ayan, hayaan lang natin na ganyan, naka-idle siya. At dito tayo magpapagas sa Giant. Yung gas nila ay 93. So yan guys, pinahinga ko lang to si Sniper ng kahit mga 15 minutes at biyahe na uli kami. Mamaya kami magpapahinga ng matagal-tagal. Papapultang ko na to dito. Asa po unleaded? Ito, full tank. Okay na po yan. So yan guys, bakbak uli kami. Tayabas Pagbilao Road. So mamaya na kami magpapahinga ng matagal. Guys, kung saan naman kami dinala ni Google, oh. Baryo yung pinagdalhan sa amin dito sa may Tayabas Pagbilao Road. Hindi ko kabisado tong daan na to. Kahit sa mga vlog hindi ko nakikita to itong daan na to. Literal na baryo oh. Ito na, may natatanaw na tayong crossing. Ayan to Bicol and Southern Tagalog. So dito tayo, obviously. Wow, ganda naman dito. Teka lang. Suot lang ako ng gloves guys. Nakalimutan ko magsuot ng gloves.
Pagka ganito kasi hindi ka magsusuot ng gloves, eh napaka pangit sa kamay, maalikabukan masyado, at ayaw kong mangyari yon. Ayan, tara na. Medyo tanaw yung ano dun, oh, dagat dun. Ewan ko anong dagat yun. Guys, dahil tayo ay nasa Quezon na, ay nararamdam-ramdaman ko na yung mga tagtag. Ang dami ng mga tagtag. Pagbilaw pa rin tayo, guys. Guys, for the first time, nandito tayo sa may crossing ng Old Zigzag Road at tatry nating daanan siya ngayon. Wow, nakaka-excite. Ayan na, oh, diyan na yung papasok. So sana maging okay naman ang ating experience, ano. First time ko talaga dito, guys, makadaan. Kaya actually doon kami tinuro ng mapa, eh, doon sa 100, kaso tinignan ko ang layo. Ayan, oh, kung makikita ninyo, oh, sobrang layo ng diferensya niya. Shortcut na shortcut talaga to, kaya dito tayo dadaan. Ayan na, oh, Quezon Protected Landscape. Oh my god, first time po ni JB Moto dito, oh. So sana lang, ano, maigsi lang yung ano, yung tatahakin natin. Huwag tayong abutin na masyadong gabi dito. Medyo madilim-dilim na, oh. Wow, grabe. Kaya pala sobrang tarik, guys. Nasaan na yung mga unggoy? Hapon na, wala siguro sila. Sa mga vlog, guys, may nakikita pa akong mga ano, mga unggoy. Nandito, ditong part na to meron. Nandyan siguro sa mga puno na yan, oh. Pero ang ganda, kasi naabutan natin na medyo maliwanag pa na dito tayo dumaan. Tignan nyo, guys, oh, may tricycle. Kakayanin kaya yan? Uy, may mga nagsisenyas na. Oh, ito na, ang ganda. Nice. Wow, kaya naman pala. Dapat talaga malakas yung motor mo, eh, pag dadaan ka dito. Ayan, naka second gear na tayo. Mga biglang liko, eh. Pataas na tayo, guys. Ayan, may mga nagsesenyas. Thank you po sa inyo. Pagpasensya nyo na, di kami nakapag-ready ng pambigay. At hinto siguro kami dun saglit, oh, sa may taas, kung pwede pang huminto. Ha? Oh, dito, no. Hinto tayo, guys. Oh my god. Ang taas. Oh my god. Ha? Mamaya dun tayo sa taas. Nakakangilo. Malaglag tayo. Sobrang taas pala nito, guys. Grabe.
Yan, hintuan lang natin. Hindi pwedeng hindi natin hintuan to guys. Isa sa napakagandang lugar oh. Yan, punta lang tayo doon. Tignan natin. Yan yung baba oh. Takot yung kasama ko eh. Si OBR. Ang taas naman kasi talaga guys oh. Hindi ko lang alam kung ilan yung eksaktong height nito ah. So guys, larga na uli kami. Nakapagpa-picture naman kami doon kahit pa paano. At ang dilim na. Kaya pala ang dilim, nakasara yung ano ko, smoke lens. Medyo nakakatakot nga lang guys dumaan dito pagka ano, yung malalim na yung gabi ano. Tapos nakamotor kayo. Pero ngayon medyo maaga pa naman eh, hindi pa naman nakakatakot dumaan. Nakakatuwa lang eh, nadaanan natin kahit pa paano. Dati hanggang ano lang talaga ako, hanggang tingin-tingin lang sa mga ano eh, sa mga vlog, hanggang nood-nood lang sa mga vlog. Eh ngayon, personal na nating nadadaanan. Nakakatuwa lang. Ang ganda pala talaga ng ano, ng Quezon Protected Area, no. Old Zigzag Road, Quezon National Park. Ang dami kasing ano eh, tawag. Hindi ko alam kung ano yung pinaka tamang tawag sa kanya. Saka ang lakas ng ano dito, palibasa kagubatan, ang lakas ng tunog ng mga kuliglig, nakakabingi. Hindi ko lang alam kung maririnig din yan sa camera, no. Pero ngayon, ang lakas talaga. Ayan, pababa na yata tayo. Kayang-kaya naman pala ng ano, ng sniper guys, kahit may angkas yung ahon dito. At unti-unti na pong lumalamig. Nararamdaman ko na ang malamig na simoy ng hangin. Ang oras na kasi natin ay 6:13 PM. Wow, grabe, nakakatakot. Tingnan nyo naman oh, forest na forest. Parang anytime may tatakbo ditong nakaputi oh, tas papara. Kaya dali-dalian na natin guys, baka abutan pa tayo. Dito na ba tayo sa baba? Oh, I think nandito na tayo sa baba. Oh, may ano pala dun oh, statue ni ano, Mama Mary. Ay, hindi. Hindi ko alam kung ano statue yun. Parang Santo Niño. Ayan, may mga ilaw naman na dito kahit pa paano. Bumaga madalas ang aksidente dito. So beware tayo guys. Ka-engine brake lang tayo. Yan guys, nararamdaman ko malapit na tayo sa baba. O ito na nga, baba na tayo. Saan tayo? Malamang dito. Yun, nakalabas din. Thank you Lord, nakalabas kami ng ligtas. Medyo nakakatakot talaga yung lugar kasi gubat na gubat. Parang lahat na ng uri ng engkanto nandun eh. Guys, bukas na rin tayo ng ano, ng MDL. Ang dami ng mga naninilaw.
Ayun na, bukas na yung ating napakalupit na Lumina Pro. Tignan nyo, linaw na linaw oh. Kahit medyo maliwanag pa, kitang kita mo na eh. Grabe talaga guys yung lubak dito sa Quezon Province. Be careful ka talaga pag dito ka mag-drive, pag dito ka dumadaan. Oo, diba? Kawawa ang motor mo dito. Ayan guys, may kadiliman na, dumilim na ng dumilim. At ayan, tingnan nyo, kitang kita na natin yung ilaw ng ating mini driving light. Nakano po yan ha, tanggala. Grabe, pambihira talaga ang daan dito. Siguro magdahan-dahan na lang tayo, baka masira ang mags natin. Biglang may mga sumusulpot na nalubak. Pero ang linaw na nung natin tingnan nyo. Di kahit pa paano, di ba, kitang-kita natin yung mga lubak. Nakakapag-minor-minor tayo, nakakapag-preno-preno tayo kahit pa paano. Atimonan na. Ayan, welcome to Atimonan, Quezon. So konti naman guys yung mga nakakasalubong natin na nasisilaw pag naka-low. Ito kasing white guys ay yung yung naka-low. Tapos dilaw naman yung high nya. Mamaya pakita ko sa inyo yung high Ewan ko ba dito sa Lumina Pro bakit parang baliktad. Imbes na yung white ang high, yung white yung naka-low. Then yung dilaw naman yung naka-high. Dito na tayo sa town proper ng Atimonan. Ayan, dito sa may Jollibee at 7-Eleven. Di ko alam kung saan kami kakain. Time check guys, time check, 6:36 na ng gabi. At kasalukuyan kaming dumadaan ngayon dito sa tabing dagat ng Atimonan, Quezon. Palalampas namin ng poblasyon. Ayan dagat na yan, nasa kaliwa namin. At so far guys, hindi pa rin kami naggagabihan. Di ko alam kung saan kami maggagabihan. Focus ako sa daan guys Kasi alam nyo, yung lubak talaga dito sa Quezon hindi biro. Bigla na lang lumilitaw yung mga yung mga lubak-lubak. Kaya mabagal lang tayo ngayon. Nasa 50 lang tayo. Guys, ito na guys yung yung high natin. Tingnan nyo. Yung iba sa atin flash, pero yung iba naman hindi. Yung mga truck. Ayan, patay natin kasi may kasalubong. Ayan, pwede na siguro natin buksan. Try natin buksan, pero marami pang sasakyan. Yun. Yan na. Bukas na naman. Ganda no? Ang lawak ng bato niya. Pagka kasi guys ganito na naka-low ka, hindi mo rin gaano makita yung mga lubak dun sa may bandang unahan. Ayun diyan lang yung nakikita, pero dun hindi, di kagaya ng ng naka-high ka Tignan nyo, itetestingan kong i-high. Ayan, medyo madilim dito wala naman tayong kasalubong. Di ba? Malayo pa, kita mo na yung yung lubak. Guys, huminto muna kami dito sa may Plaridel, dito sa may tabing dagat. Ang dami kasing nagtitinda ng dyan mga pampasalubong. Bibili kami ng pampasalubong sa aming mga pamilya para may bit-bit man lang kami.
Ano kaya mga mabibili dito? Guys, balik biyahe na kami. Bumili lang kami ng pampasalubong dun sa Plaridel. Based dito kay Google Maps ay meron pa tayong 3 hours and 30 minutes na biyahe. Malayo-layo pa. Laking tulong rin guys ha, pag may malinaw kang mini driving light Pagka ganitong walang mga sasakyan pwede mo siyang gamitin. Patayin mo na lang pag may mga kasalubong ka na. Kasi guys, kung buong biyahe ka walang MDL, ay nako, kawawa ka. Lalo na pag nandito ka sa probinsya ng Quezon, need na need mo talaga ng MDL dito para hindi ka ma-shoot sa mga lubak. Guys, tapos na nga pala yung yung break-in ng ating Yamaha Sniper. Haba ba naman ang tinakbo ang Laguna 280 kilometers. Nagbalikan tayo ilan agad yon. Ang odo niya na ngayon ay 1,942. Siguro naman break-in na yan. Tsaka nararamdaman ko na rin na okay na yung makina niya. Ang sarap ng ihataw-hataw. Guys, ganap na alas 7:24. Ayun, nandito na tayo sa bayan ng Gumaka, Quezon. Malapit lang pala yung Plaridel saka yung Gumaka, Ilang minuto lang namin din biyahe, kahit na chill ride lang kami. Hindi ko alam kung anong sunod Lopez na ba? I think hindi pa Guys, share ako ng konting feedback ko dito sa Sniper 155. Dito sa ginawa kong long ride na tong Laguna ride na umabot ng 280 kilometers. Napakaganda niyang gamitin. Kahit straight 2 hours kayo mag-ride, kayo ang susuko, talagang hindi siya manghihina. Lagi siyang on the go. Baka kayo yung sumuko sa kanya. Saka na-appreciate ko tong pagiging upright position ng kanyang manibela. Hindi masyadong nangalay yung dito parte. Lagi siyang on the go. Baka kayo yung sumuko sa kanya. Saka na-appreciate ko tong pagiging upright position ng kanyang manibela. Hindi masyadong nangalay yung dito parte. Yun guys, nandito na kami sa bayan ng Lopez, dito sa town proper nila. Ayan. Sniper naman guys, ayan pinapahinga ko muna siya. Kinu-cool down ko siya Mamaya papatayin ko yan. Papahinga ko ng kahit at least mga 10 minutes. Biyak na uli kami guys. Nabiyahe na uli kami. Siguro sunod na stop over namin ay Santa Elena na. Doon kami kakain ng gabihan. Alas 8 na rin pala. Ba, ang dami naming hinto guys. Hinto kami ng hinto, kaya talagang matagalan yung biyahe namin. Saka ang bagal lang namin kasi naawa ako dito kay Sniper. Masushoot sa lubak. Okay, galing dito sa town proper ng Lopez to Santa Elena. Hinto uli kami sa Santa Elena at magme-merienda or kakain. Nako, makakasalubong na namin yung mga yung mga truck na malalaki.
sigurado nandyan na sila. Sabay-sabay na silang magsisipaglabasan. Maunlad na rin pala tong bayan ng Lopez, ano? May Jollibee sila. So malawak yung masasakupan ng town proper nila. Wait, di ko nabuksan yung intercom. Yung sound trip natin, di ko nabuksan. Teka lang. Boring kasi guys pag walang sounds. Parang mas nakaka-relax yung biyahe pagka may sounds ka eh. Kahit mahina lang. Nag-invest na rin pala tayo guys sa intercom. Bumili na ako ng intercom. Yung intercom na ginagamit ko ay ang pangalan niya ay Fridcon na yung FX Plus. Yun yung intercom guys na maganda yung sound quality niya. Talagang parang may JBL na speaker dito sa loob ng iyong helmet. Ganda ng quality ng tunog talaga, mag-enjoy kayo. Tapos pwedeng sabay na mag sound trip yung mag back ride kung sakali man na dalawa yung intercom nyo, pwede kayong sabay na mag sound trip. Kung ano yung lumalabas na sound trip dito sa isang helmet, ilalabas din dun sa yung OBR. So ganun siya kaganda. Tapos pwede pa kayong sabay mag salita. Mapakinggan niyo yung isa't isa, di ba? Napakaangas. Dito na tayo sa may ginagawang parang skyway. Ang dami natin kasabay dito, mga bus tsaka mga sasakyan. Ayun naman yung bypass Ano kaya itong gagawin na to guys? Grabe siguro yung budget na nilaan dyan, Ang tagal nang ginagawa to eh. Para saan kaya yan? Para ma-prevent yung traffic? Ba't kailangan nilang gumawa ng skyway dyan? Di ko alam guys, bigyan nyo ako ng idea. So straight lang tayo. Ay tignan nyo yung mga grabe. Pag malabo ilaw mo, talo ka dyan. Di mo makikita yung mga yan. Saka sobrang alikabok. Oo, hindi ko maisara yung yung visor ko kasi naka-smoke visor ako. Didilim. Mas maganda sana kung may sasara natin. Pero naman ako balaklava, saka may salamin ako na yung transparent. Yung nabili ko nung pagpunta namin ng Laguna. Grabe ma-overtaken kaya natin tong bus. Hindi, ang kipot. Tingnan nyo yung mga yung mga dahon ng halaman yan, mga saging. Punong-puno ng alikabok. Wow! Kinain natin lahat. Sinara ko na yung visor ko. Total, maliwanag naman yung driving light ko. Kita ko pa rin naman kahit naka smoke visor tayo. Ayan, napaatras tayo. Alam nyo guys, napakasaya ko nung nasubukan ko na makapag long ride sa Laguna pa, sa Santa Rosa pa na aking dating hometown. Medyo malayo kasi guys, talagang masaya ako kasi na-test ko yung sarili ko na kaya ko palang magbiyahe ng ganun kalayo, 280 kilometers. Imagine nyo yun. Ako ang biyahe ko lang naman talaga mga 70 kilometers, mga ganun lang, mahaba na 100 kilometers, mga ganun lang. Pero yung 280 kilometers ay medyo ibang usapan yun. At nagpapasalamat din ako kay God kasi nagawa natin, binigyan niya tayo ng lakas para matapos natin yung ride. Though hindi pa naman talaga tapos, di ba, kasi
Hindi pa tayo nakakauwi, pero papasalamat na rin ako na kinaya ko kahit pa paano. Grabe yung experience, grabe yung mga natutunan ko sa ride. At least kahit pa paano na guys, na experience ko na yung 280 kilometers. Alam ko na yung experience kung ano yung mga kakaharapin ko, kung ano yung ngalay, kung gaano ka ngalay yung mararanasan mo pag tumakbo ka ng 80 kilometer, 280 plus kilometers. Malapit na rin kasi sa Manila yun guys Hindi ko lang alam guys kung ilang kilometers na lang bago makarating ng Manila yung 280. Ang alam ko kasi 300 magmula sa Manila papunta dito sa province namin. At least may idea na tayo kung gaano siya kalayo. Nandito na nga pala tayo sa bayan ng Calawag. Pumasok na tayo sa Calawag guys. Calawag, Quezon. Magdadahan-dahan na lang talaga ako guys kahit medyo malayo pa kami, para safe nating matapos tong ride na to Dito na yata tayo sa may sa may one way na ginagawang kalsada. Oo nga. Kung dumaan dun guys. Hindi ko kabisado Ayun, tingnan nyo, parang nabalahaw yung isa Antay na lang ako dito. Ayan, may mga gustong dumaan sa likuran ko, kaya gumilid ako dito. Hindi naman na kami nagmamadali guys, kaya mag-aantay na lang kami ng go signal. Ayan, ginagawa kasi yung kalsada dito guys sa may kanan. Nadaanan din namin yan nung papunta kami ng Laguna. Sumingit pa nga ako Ayan, puro truck. Sinasabi ko sa inyo, puro truck na yan. Makasalubong natin pagka ganitong oras. Ayan guys, nakadaan na tayo. Ayan, naghihintay yung mga truck Haba rin ang pila. Sobrang lamig na rin guys. Nilalamig na ako. Mag-alas 9 na nga pala. Anong bayan na to? May bayan na naman guys Ano ba yun to? Halatang first time ko mag-ride dito sa malayo. Dito sa may papuntang Manila pag galing kang Bicol. Calawag. Calawag pala. Calawag pala yun guys. Yo, what's up guys? Sa wakas, nandito na kami sa may gateway to Bicolandia, at napagkasunduan namin ni OBR na dito na lang kumain dyan Ang daming makakainan pala dito. Ngayon lang kasi ako nakapunta kaya ngayon ko lang nakita. Sige, sakay ka. Kakain lang kami guys. Bibili lang kami ng cup noodles, tas may baong kami ditong Jollibee, kakainin na namin. So yan guys, ang scenario dito ngayon sa may arko ng gateway to Bicolandia. Kakunti yung tao, pero ang daming mga available na mga tindahan. Dami nagtitinda. At andito si Sniper
nakapagpahinga na naman. Relax lang yung biyahe niya ngayon kasi maraming beses ko siya pinahinga. So gayak na uli kami at kami ay dediretso na. Nabutan na kami ng gabi. Aabutan naman talaga kami ng gabi. Layo-layo ng Laguna eh. Dumaan pa kami kay bahay ni Jose Rizal. Ano pa kami guys, 80 kilometers. Bye bye Gateway. Dito na kami. Ayun, hanggang dito pala may mga nagtitinda. Na pwede nyong pagkape-kapehan. Ba traffic dito? Ay, may checkpoint. May checkpoint pala doon sila, sir. Ako guys, kung uuwi kayo ng Bicol, tapos dito kayo dadaan sa amin sa Camarines Norte, nako, ang daming mga ginagawang daanan dito sa may bungad. Even dito pakalampas ng Gateway meron pa rin. Yan ang sitwasyon ngayon dito pagpapasok ka ng Camarines Norte. Guys, time check, alas 10 na eksakto ng gabi at ang lamig na, grabe. Woo! Ito ang isang kahinaan ko pag gabi nagra-ride. Lamigin ako. Hindi ako tumatagal sa lamig. Nanginginig na ako. Layo pa naman namin, 77 kilometers pa. Baka hating gabi na kami makarating sa bahay or alauna na madaling araw. Grabe, di gaya ang lamig. Ano kaya magandang remedyo dito, no? Kahit na makapal na ako ng jacket, nanunuot yung lamig. Ayun, ang daming ongoing construction dito. Mabagal lang yung patakbo ko kasi gabi hindi natin gaano makita yung daan kahit nasabihin natin may MDL tayo. Yung minsan kasi yung mga gilid-gilid niyan may mga buhangin na natitira. Baka na lang mabulaga tayo, slide tayo. Mahirap na. Guys, tignan nyo yung dito yung daan dito, napaka creepy. Wala man lang mga kailaw-ilaw, mga street light. Iba yung lamig ngayon Uy, may nagde-date pa dun. May nagde-date dun sa may tulay. May dito Enchanted Kingdom. Wala, hindi kami nakapunta dun sa guys, dun sa Enchanted Kingdom. Tipid kasi kami. Dun lang kami sa labas. Medyo mahal kasi yung yung ticket na Enchanted nasa 2,000. Andito na tayo guys sa Santa Elena. Ang unang bayan na inyong madadaanan pag pupunta kayo ng Camarines Norte. Itong Santa Elena yan. At ito rin yung palatandaan na kami ay malayo pa rin. Kasi guys, 64 kilometers pa ang biyahihin namin Medyo malayo pa yan. Oras pa namin yung biyahihin. Lalo pat nag-chill ride lang ako. Tingnan nyo yung takbuhan ko 40-40 lang.
Siyempre para safe naman kami kahit pa paano, di ba? Malapit na lang din naman. Hindi naman na kami nagmamadali. At oras na guys ng labasan ng mga aso. Tingnan nyo, andyan na naman sila sa gilid na. Ready na magpasagasa anytime. Kaya tayo ay mag-iingat. Kasi nung papunta kami ng Santa Rosa, Laguna talaga, kitang kita nyo doon na dami naming aso na muntikan mabanggaan. Kasi mga gantong oras talaga naglalabasan na yan, utay-utay na yan hanggang mamayang alas 12 yan. Active na sila. Ayan o, tingnan nyo. Kitang kita nung maliwanag nating ilaw. Saka tingnan nyo yung kalsada dito, may mga pulburon. Kaya nakakatakot. Pulburon yung ano eh. Pulburon na. May mga buhangin. Ayun guys, sa wakas nandito na tayo sa Labo. Ayan o, nandito na tayo sa marker ng Labo. Kaso ito yung pinakadulo. Yung bahay namin sobrang laki kasi meron siyang 52 barangays. And napakalayo pa namin, in short. Dito kay Google ay ano ba ang sabi dito? Isang oras pa, 1 hour and 5 minutes, 52 kilometers. Ganun pa siya kalayo. Hindi pa tayo pwedeng magsaya basta-basta. Ano po, 100 na unleaded. Yun o. Zero. Pakarga lang tayo. Ayun, may kasabay tayo. Pakarga lang tayo ng 100. Baka kasi kapusin, 2 bar na lang eh. Medyo malayo pa kami. Yan guys, nakalampas na kami ng Barangay Dagit, dun sa barangay na may Babato. Thanks God, wala naman ang Babato. Siguro absent. At malapit na kami. Sinabayan namin tong sasakyan para at least kahit pa paano meron kaming kasama. Grabe guys, ang bilis namin
Nasabayan namin tong sasakyan, oh. Ang lamig na, grabe.